Third-degree burns ang inabot ng driver ng isang oil tanker sa Quezon City. Bigla kasi nagliyab ang tanker habang nagdidiskarga. Hindi itong unang pagkakataong na nangyari ang ganitong insidente. Kaya paalala ng mga otoridad, maigpit na sundin ang safety tips and warnings. Narito po ang report. Sunog ang malaking bahagi ng katawan ng driver ng tanker na si Eddie Magada matapos magliyab ang kanyang truck habang nagkakarga sa City Oil sa Araneta Avenue, Quezon City kaninang bago magtanghali. Sa ngayon po, masasabi natin critical yung kondisyon ng pasyente, gawa na nga masyadong malaki yung affected area na natamo niya, na nasunog. So, critical po, lalong-lalo na yung unang 24 oras. Ang pinaka-importante sa first 24 to 48 hours ay yung tinatawag kanyang tubig sa katawan o yung fluid and electrolytes niya na dapat hindi siya maubusan ng tubig. Importante yon. Kwento ng mga saksi, mahigit 20 minuto nang nagkakarga ng diesel sa tanker nang biglang may sumabog na naging sani ng pagliyab nito. Sa lakas ng pagliyab, inabot pang bubong ng gasolinahan. Nagkabutas-butas din ang ilang mga bagay sa palibot ng truck na tinamaan ng mga sumabog na parte. Mabilis naman na naging pagresponde ng mga bombero, kaya agad napula ang apoy. Abutan namin ito, nagliliyab na yung buong tangke. Agad kong palatag ako ng 3:30, pinagtulong-tulungan naming mapula. Bukod kay Magada, sugatan din ang kanyang pahinante, pero hindi na siya nagpadala sa ospital dahil minor injuries lamang daw. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang may-ari at iba pang tauhan ng gasolinahan. Patuloy pang inaalam ng BFP ang dahilan kung bakit biglang sumabog ang truck. Under investigation pa po ng ating mga arson prover kung saan siya nang umpisa talaga, naging cause niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring pagsabog habang nagkakarga ng gasolina. Kaya mga otoridad, may mga paalala. Dapat daw sundin ang safety warning sa mga gasolinahan, tulad ng hindi paggamit ng cellphone at paninigarilyo habang nagpapakarga. Dapat ding patayin ang makina ng sasakyan. Kung magsasali naman ng gas o krudo, gumamit ng aprobado tamang gas containers. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dapat dumaan sa masusing inspeksyon ang mga nagbabiyaya ng flammable materials. Calibrated din daw dapat o may nakikitang sukatan ng kargang materyales. Kailangan din ng safety equipment tulad na lang ng fire extinguishers at warning signs. Ang mga bakal at hose naman, gawa dapat sa non-friction materials. Para hindi maipon ang static electricity sa tanker, dapat may line to ground wire. At syempre, kailangang sapat ang training ng driver at pahinante sa tamang paraan ng pagkarga at pag-unload ng flammable materials. Lahat yan, kapag nire-revoke natin ang mga permit kapag may mga ganyang insidente.